Ramdam ko ang pamamawis ng aking mga palad habang nakaabang sa dilim. Natatakot ako, hindi dahil may humahabol sa akin, kung hindi dahil ako mismo ang may binabalak na masama. Kuya Barry, ako nga po pala si Junie. Alam kong marami ang nakatakdang humusga sa akin dahil sa aking ginawa. Ngunit gusto ko sanang isalaysay ang karanasan kong ito para kapulutan ng aral. Gabi iyon ng Marso taong 1989. Sumasabay sa pagdagundong ng malakas na saliw ng maharot na musika ang kabog ng aking dibdib. Animo, iisang ritmo na may magkakaparehong tono kaya nakalilikha ng kakaibang tunog. Musika ng kamatayan at pagkasabik. Nasa isang sulok lang ako ng kwartong iyon. Painom-inom ng alak habang lihim na pinagmamasdan ang mga taong nagkakasiyahang nagsasayawan sa labas. Disko sa aming bayan kaya nagkalat ang mga binata at kadalagahan para magpakitang gilas sa kanilang mga galaw. Ang iba naman ay abala sa paghuhuntahan. May nagiinuman at may nagtutulakan para kunwari ay hindi sinasadyang mapapansin sa kani-kanilang crush. Iba naman ang sadya ko kung bakit ako naroroon. Kaninang madaling araw lang ay nakatanggap ako ng isang envelope na may limpak-limpak na pera bilang kabayaran sa magiging serbisyo ko. Isang mag-asawang inchik ang kumontrata sa akin para ipatrabaho ang isang lalaking sa tingin ko ay may malaking atraso sa kanila. Tinanggap ko ang pera nang wala ng tanong-tanong. Gipit kasi ako dahil ikakasal ang kuya ko at bukas na magaganap iyon. Kaya kailangan ko ng panggastos. Ayokong mapahiya ang aming pamilya sa mga kaanak naming wala din namang ibang ginawa kung hindi panghimasukan at husgahan ang buhay na mayroon kami. Simula nang makita ko ang lalaking target ay hindi ko na siya hiniwalayan pa ng tingin. Alam kong isang maling galaw ko lang ay posibleng pumalpak ako kaya bilang na bilang ko ang aking mga kilos. Noong makita kong tumayo ang lalaking iyon, ay tumayo na rin ako at sinundan siya sa mukhang pupuntahan sa kasukalan para tugunan ang tawag ng kalikasan. Sinalat ko ang daladala kong ice pick sa aking bulsa at siniguradong nakahanda ito anumang oras. Dire-diretso akong naglakad nang hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Napangiti na lamang ako nang makita ang lugar na tinutumbok niya, sa talahiban. Siniguro kong walang makakakita sa aking gagawin. Noong matiyak kong wala ng tao sa paligid, naging buo na ang aking loob. Dito na ako mabilisang kumilos. Walang babalang hinapit ko ang lalaki sabay saksak sa kanyang tagiliran. Napaigik siya at sinubukan na manlaban kaya natsyempohan kong nakaawang ang bandang kilikili kung saan muli ko siyang sinaksak doon. Ramdam na ramdam ko ang malagripong pag-agos ng kanyang dugo sa aking braso. Sumigaw siya ngunit napangisi lamang ako. Hindi siya maririnig ng mga tao. Nilalamon lang ng malakas na musika ang kanyang mga hagulgul. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magmakaawa. Pahina iyon ng pahina hanggang sa tingin ko ay babagsak na siya sa lupa. Itinaon kong saglit na tumahimik ang ingay sa disko bago nagtunog ibon para tawagin ang atensyon ng dalawa kong kasama na nagtatago lamang din sa kadiliman.
May kalakihan ang lalaking biktima ko at may kataasan kaya mahirap siyang itago. Tiyak na makakaagaw ako ng pansin kapag sa lugar na ito ko lang siya iniwan. Siyang paglabas naman ni Tanya at Tony, ang aking mga kabarkada. Napawaw sila nang makita ang bilis ng aking trabaho. Ang problema na lang namin ay kung papaano ililigpit ang lalaking ito. Hindi naman pwedeng dito na lang siya o ibiyahin namin at ililibing kung saan-saan lang. Sa tindi ng pag-angat ng teknolohiya ngayon, mabilis na kaming matutuntun kung sakali mang gumamit ng mga high-tech na kagamitan ang kapulisan. Oras na humingi ng tulong sa kanila ang pamilya ng lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit naging interesante sa akin ang sinabi ni Tanya na dalhin daw sa bahay niya ang bangkay. Sa pagkakaalam ko ay mag-isa lang siyang naninirahan sa kanyang tahanan dahil wala na siyang mga magulang. Pwede daw doon namin itago ang bangkay dahil walang sino man ang mag-aakalang may tinatago siyang lihim doon, lalo na't kilalang mabait na babae itong si Tanya. Mabait, ngunit nasa loob ang kulo. Pumayag ako para matapos na ang trabaho namin. Noong mga sandaling iyon ay saka pa lang ako nakaramdam ng takot. Ni hindi ko kayang titigan ang mga dilat na mata ng aking unang pinatay na biktima dahil tila nang uusig ang mga tingin nito. Ikinarga namin sa easy ride na pagmamay-ari ni Tony ang bangkay matapos namin itong ibalot sa sako. Aalingasaw man ang mabubulok na laman nito, pagsapit ng ilang araw ay hindi na magdududa ang mga tao dahil malayo din naman ang mga kapitbahay ng babae. Hindi ko naman alam na pagdating namin sa bahay ni Tanya ay may iba naman pala siyang binabalak sa aming biktima. Nagulat na lamang ako nang tanggalin nila ang plastik ng bangkay at sinimulang hubaran. Ayon kay Tanya, matalik niya akong kaibigan kaya nakahanda siyang tulungan ako sa lahat ng oras. Nagtataka man, sinabayan ko ang trip ng dalawa kong kaibigan. Nakita kong kumuha si Tanya ng palakol at tinadtad ang bawat mahalagang buto sa katawan ng lalaki. Tila ako'y nanunood ng isang nakakatakot na horror film habang pinagmamasdan ko ang pagputol niya sa dalawang kamay, dalawang paa, bewang, maging ang ulo. Kinatay namin ang lalaki at pinagbukod-bukod ang bawat parte ng katawan nito. Masusing hiniwa at hinugasan, hinimay at tinanggal ang manilaw-nilaw na taba, maging ang malalaking ugat. Ang ulo ay tinanggalan ng balat at pinalambot sa isang kaldero. 3 tao lamang kaming gumawa nun, ngunit 6 nagpiesta kami sa dami ng aming karning pinagkakaabalang hiwain. Ang mga buto-buto niya sa tuhod at siko ay pinakuluan namin at nilagyan ng munggo. Natawa ako dahil napakaraming rekados na inihanda nitong si Tanya. Binili daw niya ang mga ito noong isang araw. Sabi niya, oras na daw para mag-move on siya sa pagmamahal niya sa aking kuya. Ngunit hindi niya kayang pakinggan ang mga mapanghusgang salita ng pamilya ng mapapangasawa nito laban sa aking kapatid. Kailangan daw na may maipamukha kami kaya kailangang masurpresa sila sa aming mga ihahanda. Wala naman daw na mag-aakalang tao ang aming kinatay at laman ng tao ang aming ipapakain sa mga bisita dahil maayos ang pagkakatrabaho namin sa nasabing karne. Sa bagay,
may punto naman talaga si Tanya. Kapag naging pagkain na ang bangkay na pinatay namin kanina, wala nang magdududa sa ginawa namin dahil maglalaho na ang mga ebidensya. Hindi ako aswang, ngunit gusto ko din naman makatikim ng tao, kaya alam kong exciting itong aming gagawin. Maayos at malinis naman ang pagkakaluto namin sa mga ito, kaya alam kong pagpipiestahan ito ng mga bisita. May adobo, pork humba, inihaw at may sinabawan pa kami. Ibinahig ito ni Tanya sa isang Tupperware samantalang hiningi niya ang sariwang lamang loob dahil ipapakain daw niya sa kanyang lola. Tatawa na sana ako nang magulantang kami ni Tony dahil iika-ikang lumabas mula sa isa sa mga kwarto ang isang matanda na hindi namin kilala. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming kinakatay kaya napalunok ako at inihanda na ang aking bitbit na pantadtad. Hindi naman pwedeng magkaroon kami ng saksi dahil baka ito lang ang magpahamak sa amin. Nakahanda na akong isaksak ang aking bitbit na kutsilyo, ngunit biglang humarang si Tanya, sabay sabing lola daw niya ang matanda at lumabas lang ito dahil talagang balak nitong kumain ng kinatay na tao. Nagkatinginan kami ni Tony. Umatras kami at hinayaan ang dalawa na lumapit sa mga nilutong pagkain. Tila ba ipinapakilala ni Tanya sa matanda ang mga pangalan ng bawat putahing nais niyang ipatikim sa kanyang lola, ngunit umiling lang ang matandang ito. Iba ang itinuro nito at hindi ko maiwasang magulantang nang mapagtantong ang hilaw na lamang loob ang naislantakan ng matanda na kagaya ng isang aswang. Muli kaming nagkatinginan ni Tony nang masaksihan ko kung papaano lantakan ng matanda ang sariwang lamang loob. Sarap na sarap ito sa paglamon niya, kaya imbis na ganahan din ako sa pagkain ay bigla akong nandiri. Biglang sumama ang aking pakiramdam at nagtatakbong nagtungo sa lababo. Sapuko ang aking tiyan dahil sa pagpupumilit na sumuka. Halos dukutin ko na ang aking lalamunan para kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Nang hihina akong napasandal sa dingding ng lababo, pakiramdam ko ay lumabas na ang aking tiyan dahil sa labis na pagduwal. Napansin ng matanda ang aking panghihina kaya nilapitan niya ako at tinapik. Nang mapatingin ako sa kanya, tila mas sumama ang aking pakiramdam nang makitang tigmak sa dugo ang kanyang mukha. Lumayo ako at nagtungo sa kusina. Naabutan ko naman si Tanya na iniahon na mula sa malaking kaldero ang ulo ng lalaking biktima namin. Naging crispy na nang hayaan niyang maluto ito sa mantika. Mas lalong bumigat ang aking pakiramdam. Hindi ko alam kung makakaya ko pang gawin ang lahat ng binabala ko kanina. Tila inatake ako ng nervyos dahil kumakabog ang aking dibdib sa dami ng mga alalahanin ko sa dibdib. Kalaunan, hindi na ako nakatiis pa at basta na lang akong bumagsak sa sahig at hindi na napansin ang nag-aalalang pagdalo ni Tanya at Tony sa akin. Umaga na nang magising ako. Hindi ko alam kung ano na ba ang mga sumunod na nangyari kagabi. Nang bumangon kasi ako ay ang nakabihis na si Tanya na lang ang nakaabang sa akin. Anya, naipasa na daw sa amo naming inchik ang kalunos-lunos na itsura ng bangkay ng aming biktima. Naaprubahan na daw ito at binigyan pa kami ng bonus
matapos masiyan sa ginawa nilang pagtadtad sa katawan. Hindi na daw nila ipinaalam na niluto ang mga parte nito. Naginhawaan ako kahit papaano. Baka kasi makahanap sila ng dahilan para gawan kami ng kapalpakan sa aming trabaho. Tinanong ko si Tanya kung nasaan si Tony. Anya, nasa amin na daw si Tony at hinatid ang mga putahing niluto namin. Kinilabutan ako at biglang nahintakutan. Tingin ko ay ngayon pa lamang umepekto ang takot dahil sa aking ginawa kanina. Malinaw na nahimasmasan na ako sa pagiging isang kriminal. Nagkumahog ako sa pagtayo at halos kalad ka rin si Tanya dahil sa pagmamadali. Kung pwede lang ay pigilan ko ang gagawin ni Tony na pagsisilbi dahil karne at laman ng tao ang ipapakain niya sa mga bisita ng aking kuya. Ayaw kong mas lalong sumama ang tingin sa kanya ng pamilya ng aking magiging hipag. Mabuti na lang, nagkaroon kami kaagad ng masasakyan kaya mabilis kaming nakarating sa aming pupuntahan. Marami ng tao sa bahay. Karamihan sa mga bisita ay abala at nagkakatuwaan, kaya naman mas lalo akong natensyon at kaagad na hinanap si kuya. Nakasalubong ko siya sa may bungad ng aming bahay. Naiiyak sa tuwa akong niyakap. Bungad niya sa akin. Bumilib daw sa amin ang kanyang mga manugang. Bukod sa malaking halagang ibinigay niya sa mga ito, nasarapan din daw ang mga bisita sa putahing niluto ko. May nagtatanong kung ano daw ba ang sikreto ko. May humingi pa nga ng recipe at may nais ng kumontrata sa akin para sa paparating na mga piyesta, kaarawan at ano pang okasyon na kailangan ng tagaluto. Pakiramdam ko ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking ulo, Kuya Bari. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa kanilang sinasabi. Ang mga nakatatanda ay puring-puri ako na siyang ikinahihindik naman ng aking konsensya. Pakiramdam ko, nagkaroon ng mga mata ang langit at pinanlisikan ako para gawaran ng kidlat. Nang hihinang lumapit ako sa kanila at nagpasalamat kahit hindi naman dapat. Pakiramdam ko, nawawasak ang puso ko sa labis na kaba. Parang napakasama ko na dahil sa ginawa nilang pagpuri sa akin. Hindi ko naman sila masisisi. Tao ang aking pinatay at kinatay. Hindi pa kami nakontento ng aking mga kasamahan. Niluto pa namin ito at ginawang masarap na putahe. Tila ako mabubuwal sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang masasayang mukha ng mga tao na abalang-abala sa pagkain ng laman ng tao. Wala silang kaalam-alam na ang taong nilalantakan nila ngayon ay halos maglupasay na sa sakit kagabi habang sinasaksak ko siya. Mangiyak-ngiyak akong huminga ng malalim at ikinalma ang sarili. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na iyon. Tila pinagbagsakan ako ng langit at lupa dahil sa pagsalpok ng realisasyon sa aking buong pagkatao. Isa na akong tunay na kriminal. Nagpasilaw ako sa kinang ng salapi. Wala sa sariling naupo ako sa hagdanan. Nabibingi habang dahan-dahang pinagmamasdan ng nanglalabo kong mga mata ang buong paligid. Isang matandang babaeng bisita ni na kuya ang nakapansin sa akin. Nakangisi siyang habang papalapit sa aking kinauupuan. Binati niya ako at tinapik. Pakunway nagpasalamat na napakasarap daw ng putaheng niluto ko para sa kanila. Maya-maya'y bumulong ito sa akin. Anya,
Nang mga oras lang siya nakakain ng laman ng taong lehitimong isinilbi sa mga pagtitipon. Nagulat ako at nanlaki ang aking mga mata at natatarantang nagpalingon-lingon sa paligid. Huwag daw akong mag-alala. Walang nakakaalam na laman ng tao ang inihanda ko sa kasal ng aking kapatid. Talagang hindi lang niya talaga maiwasan daw na purihin ako dahil binigyan ko daw siya ng ideya kung papaano ba kainin ang kanyang biktima para wala ng sino man ang makaalam. Tiningnan ko siya nang may nagtatakang tingin. Anya, isa daw siyang aswang at matagal na siyang nambibiktima. Taga-kabilang bayan daw siya at napadayo lang sa aming lugar. Ipinaalam daw kasi ng kanyang kaibigan na may kinatay daw ang kanyang apo at nakatikim na siya ng masarap na sariwang lamang loob. Napaisip ako, pakunway sinabing nais niya akong ikontrata. Huwag daw akong mag-alala at malaking halaga din ang ibabayad niya sa akin. Napasulyap tuloy ako sa kanya. Totoo ngang mukha siyang may pera. Bakas na bakas ang karangyaan sa kanyang suot na mamahaling mga alahas. Ang kanyang buhok ay halatang alaga sa parlor at mukhang maraming alam sa pakikipagkasundo. Napalunok ako. Muli na naman akong nasilaw nang sabihin niya sa akin ang halaga ng ibabayad niya kapalit ng ipapagawa niya sa akin. Hindi ko na raw kailangang pumatay. Sila na ang magbibigay sa akin ng bangkay at ako na lang ang bahalang magluto. Tila ba, literal na ginagawa niya akong kusinero at matador ng karne ng tao. Biglang naglaho ang udyok ng aking konsensya. Aswang na ang nakikipag-usap sa akin. Kaya ko na itong trabahuhin ng hindi na matatakot pa. At saka hindi na din naman ako ang papatay. Bago kami naghiwalay, nagpakilala siya sa akin bilang si Aling Margarita. Kinagabihan, sumama ako kay Aling Margarita. Sa tabing dagat kami tumambay. Akala ko ilalatag pa lang niya sa akin ang plano, ngunit nagkamali ako. Ipinagtapat niyang isa daw siyang bangkilan. Kaya niyang magbagong anyo sa isang iglap. Napakunot naman ang noo ko at hindi kaagad naniwala. Ngunit hindi naman ako nakapagsalita nang makita kong naglabas ng langis na nakalagay sa botelya itong si Aling Margarita. Nagpahid ito sa kanyang buong katawan. Ang kanyang likod at kilikili ay nangingintab na sa sobrang dami ng langis. Maya-maya lang, nagulat ako nang mapansing dahan-dahan siyang biglang nagbago ng anyo. Habang tumatagal, naglalaho na ang pagiging tao niya. Biglang nagkaroon siya ng pangil, mahahabang kuko at magaspang na balat. Ang kanyang buhok ay biglang nagulo at tila nagkanda buhol-buhol. Samantalang ang kanyang mga kilikili ay tinubuan ng mahahabang balahibo na kalaunan ay bumukadkad na animoy pamaypay hanggang sa naging isang nakakahindik na pakpak. Pakiramdam ko, umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Nahirapan ako sa paghinga at sumama ang pakiramdam nang makita siyang umaangil na tila ba isang mabangis na hayop. Napaatras ako, ngunit tinawag ako ni Aling Margarita. Ang sabi niya, hindi na daw ako pwedeng umatras. Lahat ng nakita ko ngayon ay pwede niyang baliktarin
at gamitin laban sa akin. Kaya kailangan ko nang tumupad sa aming usapan. Mamili lang daw ako kung magpapatuloy ako o ako na lang ang lalantakan niya. Natatakot man, wala akong nagawa kung hindi ang pumayag at magpatuloy sa napagkasunduan naming dalawa. Minanduhan ako ni Aling Margarita na sumakay sa likod niya. Aatras pa sana ako kahit ayaw ko ay wala akong nagawa nang biglang angilan niya ako. Nang sumampa ako sa kanyang likuran ay hindi na ako nakagalaw pa dahil agad niyang ikinampay ang kanyang mga pakpak. Napapikit na lamang ako at dahan-dahan kong naramdaman ang pag-angat namin sa ere. Kinikilabutan ako sa tuwing mararamdaman ko ang madulas na mabalahibong katawan niya at di makapaniwalang nakasampa ako sa likuran ng isang aswang. Tanaw na tanaw ko ang nagliliitang mga bahay sa ibaba na kasing liit na lang ng aking mga kuko. Pakailang beses ko pang kinurot-kurot ang aking sarili at napagtantong totoo nga na lumilipad kami. Naglakas loob akong tanungin si Aling Margarita kung saan ba kami pupunta. Ang sabi niya, kukunin daw namin ang karning aking kakatayin. Hindi na ako nagtanong pa at nagdasal na lamang ng palihim. Labis kong ikinasindak nang dahan-dahan kaming bumababa at mapagtantong dagat pala ang ibaba ng nililiparan ng ginang. Ang sabi niya, huwag daw akong magdarasal dahil humihina ang kapangyarihan niya. Tuluyan na lang akong nanahimik at inalala ang nangyari sa kasal ng aking kapatid. Paano na lang kung madiskubre ng mga tao na ang pinakain ko sa kanila ay laman at lamang loob ng tao? Naputol na lang ang aking pagmuni-muni nang inanunsyo ni Aling Margarita na naroroon na daw kami. Bumaba ako mula sa pagkakasampa ko sa kanyang likuran at sinuyod ng tingin ang buong paligid. Hindi ako kaagad nakapagsalita nang sabihin niya sa akin na maligayang pagdating daw namin sa Benikel. Napamugalat ako. Nasa Cebu lang kami, ilang minuto lang ang nakakaraan. Anong nangyari at nakarating kami sa Negros? Diyos ko po, dati ginagawa naming biro ang kasabihang manghihiram kami ng langis sa aswang kapag ka nais naming bumiyahe para makalibre sa pamasahe. Hindi ko akalaing totoo pala ang mga iyon at mukhang mananatili na ang karanasan kong iyon hanggang sa pagtanda ko. Pinagmasdan ko ang malaking bahay na nasa harapan namin. Anya, naghihintay daw sa loob ang kanyang buong angkan. Pakiramdam ko ay kakatayin niya ako ng buhay, kaya bilang na bilang ko na ang aking mga hakbang. Maya-maya'y sinabi niya sa akin na wala daw akong dapat ikatakot. May usapan kami, kaya wala daw kahit na sinong magbabalak na makialam sa akin. Nanginginig naman akong napatango at nagpasalamat at sumunod na lamang sa kanya. Pumasok kami sa malaking bahay at nakita ang nasa 2 hanggang 3 bangkay na nakaabang na sa may kahabaang mesa. Ayon sa kanya, iyon daw ang kailangan kong lutuin. Sila na daw ang bahalang bumukod ng bawat parte, kaya kahit nasusukan ako ay mabilisan kong ginawa ang trabaho ko. Gusto ko nang umuwi sa totoo lang, Kuya Bari, ngunit hindi ko alam kung papaano magpapaalam ng mga sandaling iyon nang hindi sila nagagalit. Kalaunan, natapos ko din ang aking trabaho at naihain sa naghihintay na angkan ni Aling Margarita. Tuwang-tuwa pa ang lahat nang matikman nila
ang aking niluto. Napakasarap daw nun at puring-puri ako. Nabaghan ako sa aking mga narinig. Hindi ko pinapangarap na maging kusinero ng mga aswang na ito at hindi ko alam kung papaano malulusutan ang pangyayaring ito. Nanginginig na pinapanood ko sila at hinayaan ko silang lantakan ng aking nilutong laman ng tao. Nandidiri ako sa kanilang ginagawa na halos simutin pa ang mga mumo na nahulog sa mesa o sa sahig. Isa sa mga bata ang nalingunan kong tinatanggalan ng laman ang daliri, kaya nagpaalam ako sa kanila at sinabing magbabanyo lang ako. Pagpasok ko naman sa kanilang banyo ay mas lalo akong nahintakutan. Kitang-kita ko ang nakatambak na mga buto ng tao na tila ba matagal nang nakatago sa lugar na yun. Nakangingilong isipin na ang mga butong iyon ay mula sa mga taong nauna na nilang naging biktima na hindi na kailanman magkakaroon ng maayos na libing. Pumikit na lamang ako at lumabas sa banyo. Mangyak-ngyak na lumapit ako kay Aling Margarita at sinabi sa kanya na kailangan ko nang umuwi. Ngunit umiling lang siya. Simula ngayon, magiging kusinero na daw nila ako at sa kanila na ako titira. Wala na akong nagawa dahil lahat sila ay tumingin sa akin dahilan para hindi ako makatanggi. Hindi ko naman kabisado ang lugar na pinagdalhan niya sa akin kaya halos gabi-gabi akong napapaluha dahil sa labis na pagsisisi. Kung hindi ako pumatay at kumatay ng tao, marahil hindi ko makikilala itong si Aling Margarita. Kung sana pwede ko lang ibalik ang oras ay gagawin ko. Normal na tao lang naman sina Aling Margarita sa umaga. Nag-aasikaso sila ng kanilang tahanan, naglilinis at naglalaba. Ngunit pagsapit ng gabi, saka sila nagbabago ng kanilang mga anyo. Tila nakakalimot sa kanilang sarili at nagiging mabangis na mga nilalang. Walang pagsidla ng takot na aking nadarama sa tuwing sumasapit ang mga oras na iyon. Hindi ko alam kung papaano ko nagagawang ilak ang pintuan ng inuukupa kong kwarto hanggang sa mag-umaga na lang at bumalik na sila sa normal na animoy mga taong hindi nagiging halimaw. Araw-araw, ang amoy at aroma ng lutong tao ay nakasanayan ko na kahit na hindi naman ako kumakain. Ang malaki at matikas kong katawan ay nahulog at namayat ng gusto. Ilang buwan na din ang nakalipas. Alam kong hindi na ako ang dating Junie na kinatatakutan ng marami, pero gusto ko nang magsisi. Isang araw, hindi sinasadyang napanood ko sa telebisyon ang tungkol sa ginawa kong krimen noong nakaraang mga buwan. Pinaghahanap na pala nila ako at pinapasagot sa krimeng aking ginawa. Napag-alaman ko rin na nauna na pala na nakulong ang dalawa na sina Tanya at Tony, maging ang aking mga among mag-asawang injik. Hindi rin pala kasi basta-basta ang taong pinatay ko kaya sinampahan ako ng mabigat na kaso. Alam kong marami at mabigat ang pananagutan ko sa batas, ngunit humahanap ako ng paraan para makatakas. Kailangan kong subuko at pagsisihan ang aking ginawang kasalanan. Mas kaya ko pang sikmurain ang panghuhusga sa akin ng mga tao kaysa sa araw-araw akong namamatay sa sindak dahil sa mga among kayang kumain ng laman ng tao. Isang gabi, matapos kong maghain
at makakain na ang aking mga among aswang, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makatakas sa lugar na iyon. Naging kampante na rin kasi sila sa akin at hinahayaan na akong lumabas ng bahay na iyon. Matagal kong plinano ang pagkakataong iyon, kaya't nang dumating ang takdang oras ay isinagawa ko ang aking plano. Nagpaalam ako kunyari na ako'y bibili lamang ng sigarilyo sa tindahan. Doon sa tindahan ay nakaabang na sa akin ang isang naging kaibigan ko na tricycle driver. Hindi ko naman ipinaalam sa kanya ang lahat-lahat ng lihim ng pamilyang iyon. Iniwan ko na nga ang mga gamit ko. Tanging daladala ko lamang ay ang aking sweldo na halos hindi magkasya sa aking bulsa dahil sa dami. Hindi na ako kasi nagkaroon pa ng pagkakataong magdala ng bag para isilid iyon dahil mahahalata ako ng aking mga amo. Pagsakay na pagsakay ko sa tricycle ng aking kaibigan ay agad niyang pinaharurot ito at pumunta na diretso sa isang terminal kung saan ako sasakay ng barko pauwi sa amin. Sa kabutihang palad naman ay tagumpay ang aking naging plano. Nakabili kaagad ako ng tiket at nakasakay kaagad ako ng barko at umalis na patungo ng Cebu. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, habang ako ay natutulog, naririnig ko na lamang na may mga taong nag-uusap-usap sa paligid ko. Pagmulat ng aking mga mata, napagtanto kong malapit na kaming dumaong. Ngunit naramdaman ko na lamang na may naglagay sa akin ng pusas sa mga kamay ko. Nagulat ako dahil tumambad sa aking harapan ang 3 pulis. Opo Kuya Bari, hindi pa man ako nakatungtong sa Cebu ay nahuli ako ng alagad ng batas. Hindi na ako pumalag pa dahil alam kong may kasalanan ako at may dapat akong pagbayaran. Habang sinusulat ko po ang kwentong ito, ay naririto pa rin ako sa piitan kung saan ko pinagdudusahan pa rin ang krimen na nagawa ko. Isang pangyayari sa aking buhay na pinagsisisihan ko talaga. Isang krimen na pagdudusahan ko na habang buhay. Dito ko na po tatapusin ang malagim kong kwento at sana po'y mapatawad niyo rin ako. Kuya Bari, sana po mapili niyo ring basahin ito sa inyong channel sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Juni. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lester. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa aming kapitbahay na si Aling Digna. Minsan talaga, kung sino pa yung inaasahan nating mabait ay siya pang may itinatagong lihim. Mabait naman po itong si Aling Digna. Matulungin at maawain. Iyon nga lang ay hindi pwedeng galitin. Nasa loob kasi ang kanyang kulo at maraming nakakatakot na bagay siyang ginagawa sa mga taong nais kumalaban sa kanya. Kagaya na lang ni Aling Rosita. Nagkaengkwentro lang sila nang minsang makarating sa tanim na tubo ni Aling Digna ang alagang kambing ng kawawang matanda. Nang makita niya ito, dali-dali pa siyang humingi ng patawad. Ngunit hindi kontento ang paghingi kay Aling Digna ng tawad dahil kinailangan niyang umusal ng ritual para sumuka ang kawawang si Aling Rosita ng sangkatutak na uod bago namatay. Isa na sa kanyang mga naging biktima ang yumao kong tita na tawagin na lang natin sa pangalang Bel. Ang totoo niyan, Kuya Bari,
Binarang siya. Naging kalunos-lunos ang kanyang sinapit na kung minsan hiniling ko sanang hindi na siya umuwi pa. Hindi ko makakalimutan ang mga palahaw niya sa tuwing may naglalabasang uod sa kanyang sinuka, sa kanyang mga sugat at kung minsan ay kumakain sa kanyang mga mata. Si Tita Bel ay hindi pa katagalan sa pananatili sa aming lugar. Galing siya ng abroad, ngunit napilitang umuwi nang magkasakit si Lola. Dahil kapapanganak lamang ni Mama, hindi ito maasikaso niya. Si Tita na kababatang kapatid ni Mama ang nagpresentang umuwi para alagaan si Lola na kalaunan ay pumanaw din dahil hindi na kinaya pa ang sariling karamdaman. Mabuti na lang. Kahit wala na si Lola ay nanatili si Tita dito sa aming bayan. Sa bahay namin siya nakatira at sa totoo lang Kuya Bari, suportado niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Masaya na rin ako Kuya Bari kasi si Tita ay yung hindi tipong mapagkwentang tao. Lahat ng naibibigay niya ay bukal sa kanyang puso. Bilang pasasalamat, ginagantihan namin siya ng kabutihan. Wala pong anak si Tita. Hiwalay siya sa asawa. Sinubukan na din namin siyang kausapin na nakasuporta lang kami kung nanaisin niyang mag-asawa muli, ngunit masyadong masikip na daw ang puso niya para sa bagong pag-ibig. Ayon sa kanya, masaya na daw siya sa buhay niya ngayon. Masaya na siyang kasama kami at hindi na siya kailanman magiging mapaghanap sa mga bagay na hindi naman talaga para sa kanya. Ganyan po kabait ang tita ko Kuya Bari, kung kaya't hindi ko maintindihan kung bakit ginawaran siya ng kakaibang sakit ni Aling Digna. Opo, si Aling Digna. Sumpaman, kitang-kita ko ang ginawa niya at kahit kailan, hindi ko ito maiwawaksi sa aking isipan. Gabi noon at nagmamadali ako sa aking pag-uwi. Medyo natagalan kasi ako sa universidad na aking pinapasukan dahil sa dami ng proyektong kailangan kong tapusin. Namataan ko sa kalsada itong si Aling Digna. Abala sa pagbitbit ng mga paninda niyang kakanin na hindi naubos. Naisip kong bilisan ang aking mga hakbang nang sa gayon ay maunahan ko siya sa paglalakad. Hindi ko naman sinasadya na masanggi ang kanyang basket na dala dahilan para mabitawan niya ito. Nagkalat sa kalsada ang kanyang mga paninda kaya natatarantang humingi ako ng paumanhin sabay tinulungan ang matanda sa pagdampot ng mga ito. Sa aking pagpulot sa bawat supot, isang larawan ang namataan ko. Nakangiti ang babaeng naroroon at mukhang ninakaw lamang ang litratong iyon na pagmamay-ari ng aking Tita Bel. Biglang hinablot ni Aling Digna ang litratong hawak ko kaya sinikmatan ko siya sabay tanong kung bakit nasa kanya ang larawan ng aking tiyahin. Imbes na sumagot, dali-dali akong iniwan ng matanda at ni hindi na inabalang damputin pa ang ilan sa mga naiwang kakanin sa kalsada. Halos patakbo siyang nilisan ang lugar kaya labis akong naintriga sa kanyang ginawa. Imbes na pauwi ng bahay, mas pinili kong sundan siya sa kanyang tahanan para malaman kung ano ba ang gagawin niya sa litratong iyon. Madilim sa kanyang tahanan nang dumating ako. Hindi niya ako napapansin kaya nagagawa ko ang lahat ng paraan para makita ang kanyang ginagawa. Inilapag niya ang litrato ng aking tita sa isang lamesa. Maya-maya lang, naglabas siya ng isang may kalakihang kahon. Sa aking kinaruroonan, tanaw na tanaw ko kung ano ang laman ng kahon. May nakalagay doong mga manika, karayom,
maliliit na botelya at libro maging mga kandila. Sinindihan niya ang kandila at kinuha ang libro. May binasa siyang kung anong kataga doon. Maya-maya lang, kumuha siya ng punyal at inilapag ang kandila. Umusal ng hindi maintindihan na ritual at pagkatapos ay sinugatan ang kanyang sarili. Kalaunan, nasaksihan ko kung papaano niya ipinatak ang dugo sa larawan ni tita. Dito na ako kinilabutan. Nakatitiyak akong ang kanyang ginawa ay isang uri ng kulam. Akala ko tapos na siya sa kanyang ginagawa, ngunit hindi pa pala. Dinampot pa niya ang isang itim na kandila, saka ipinatak ang natunaw nitong bahagi sa mismong mukha ni tiya. Naramdaman kong humangin ng malakas at animoy kay daming boses akong naririnig. May nagagalit, pumapalahaw, nagmamakaawa at humahalakhak. Sari-sari ito, babae, lalaki, matanda at bata. May isang boses pa nga ako narinig na hindi ko alam kung pagmamay-ari ba ng tao o hindi. Para kasing isang kakaibang nilalang iyon. Napaatras ako at umalis na. Nanatili akong tulala habang naglalakad sa daan. Takot na takot ako. Nariyan yung pakiramdam ko na parang sasabog ang puso ko sa sobrang sindak. Sana pala hindi ko na siya sinundan pa. Sana pala hindi ko na siya sinilip sa kanyang tahanan. Wala sana akong makikitang nakakatakot na pangyayaring alam kong hindi ko makakalimutan. Pagka-uwi ko sa bahay ay naabutan kong naguhugas ng plato si Tita Bel. Si Mama naman ay nasa sala at may tinutuping mga nilabhang damit. Nagmano ako at binati silang dalawa ng magandang gabi. Tinanong ako ni Mama kung bakit late ako umuwi pero nagdahilan na lamang ako na natagalan ako sa daan. Hanggat maaari, ayaw ko nang ibahagi pa sa kanila ang nakita ko. Malaking gulo iyon kapag nagkataon. Si Mama pa naman ay masyadong suplada pagdating sa mga kaaway. Gusto ko siyang iiwas kahit papaano. Hindi ko na namalayan ng mga oras na iyon ay may dinaramdam na pala si Tita Bel. Nagulat na lang kami ni Mama nang magising siya bandang 3:00 ng madaling araw. Mangiyak-ngiyak na humingi siya ng tulong dahil nahihirapan daw siyang huminga. Taranta naman akong dinaluhan siya habang nahuhuli si Mama karga ang aking nakababatang kapatid. Naabutan ko si Tita na sakal ang sarili at para bang may pinipigilang lumabas sa kanyang bibig hanggang sa hindi na niya kontrolado ang sarili at tuluyan itong iniluwa. Na hindi kami nang makita ang isang may katabaang uod na kanyang isinuka kasama ng kanyang dugo. Biglang umalingasaw ang malansang amoy kasabay ng pagwawala din ni Tita dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung sa mga oras na iyon ay dapat ko na bang sabihin sa kanila ang aking nakita. Inunahan kasi ako ng takot, Kuya Bari. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang ipaliwanag kaya mas pinili ko na lang ang maging tahimik at hintayin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang nag-iiyakang dumating sa aming bahay ang mga pinsan ni na Mama, iilang tiyahin at mga kaibigan. Nakikiramay sila sa pagkawala ni Tita. Literal kaming nagulat sa kanilang sinabi dahil buhay pa naman si Tita at may dinaramdam lang. Maging ang aming mga bisita ay nagulat sa kanilang nalaman. Hindi nila alam kung bakit nakatanggap sila ng ganoong klaseng balita gayong wala naman daw pala itong katotohanan. Galit na tumungayaw si Mama sa labas ng bahay.
Anya, kung sino raw sa aming mga walang hiyang kakilala ang nagpakalat ng balita na wala na si Tita Bel, ay sana manahimik na raw. Wala naman kasing katotohanan ang mga nalaman ng mga ito, lalo na't isa pa si Tita Bel sa mga nag-asikaso sa bisitang dumalo, di umano sa kanyang lamay. Wala kaming pinagsabihan maski sino sa kanila tungkol sa isinuka ng aking tiyahin. Alam naman namin na mas lalong lalala lang ang sitwasyon dahil hindi namin kilala kung sino ba ang kanyang kalaban. Ngunit isa sa aming mga panauhin ang nakapansin. Anya, mabigat daw ang aura ni Tita Bel. Kailangan naming ingatan ang bawat sandali at baka hindi raw namin namamalayang nalamangan na pala kami ng aming kalaban. Siyempre, natakot naman ako sa aking narinig kaya lihim akong nagdasal na sana ay maging maayos na din ang pakiramdam ni Tita. Sinubukan namin siyang dalhin sa doktor. Bukod kasi sa kanyang isinuka ay nakakaramdam din siya ng sakit sa ulo. Sinubukan siyang isailalim sa CT scan. Tapos pina-x-ray pa dahil masakit din daw ang kanyang mga buto-buto. Pakiramdam daw niya ay binabali daw ito, lalo na kapag sumasapit ang gabi, ngunit laking gulat namin nang malamang wala namang resulta ang doktor sa kanyang ginawang pagsusuri. Wala raw sakit si Tita Bel. Umuwi kaming masaya dahil wala namang findings ang doktor. Wala na din namang nararamdaman si Tita o kahit na anong masakit sa kanyang katawan. Naisip ko, baka mali lang ang nakita ko sa tahanan ni na Aling Digna. Baka walang kinalaman ang ginagawa niya sa aking tita. Hindi ko lang akalain na ang pagbabaliwala naming iyon ang magdadala mismo sa mas malala pang sitwasyon. Nagising si Tita isang gabi na pinapapak daw ng mga lamok. Biniro ko pa nga baka matamis ang kanyang dugo kaya siya paboritong lantakan ng mga ito. Natatandaan ko, Kuya Bari, nagsindi pa ako ng katol para mawala na ang sinasabing lamok ni Tita. Dahil kung ako po ang tatanungin, wala naman talaga ni isang insektong gumagambala sa amin. Hindi ko naman alam na magigising akong nakaratay pa din si Tita sa kama habang hindik na pinagmamasdan ang kanyang balat na nagkaroon na lang bigla ng mapupulang kagat na pinagkakaguluhan ng mga langaw. Bawat kagat ay hindi maganda ang ginawang epekto sa kanyang balat. Nagsusugat ito at nagkakaroon ng nana. Hindi nagtagal, napapaatras na din ako sa takot habang nakikita ang mga sugat nito na lalong nagnanaknak at naglalabas ng kulay dilaw na likidong may malansang amoy. Isang araw, naglalaba ako ng maruruming damit ni Tita Bel nang mamataan ko si Aling Digna na nakasilip sa aming bahay. Sigurado ako si Tita Bel ang sadya niya. Kaagad naman sumiklab ang matinding kaba sa aking dibdib at hindi na naagalaw pa. Sigurado akong kumurba ang ngisi sa kanyang mukha nang makitang nagtagumpay ang kanyang masamang binabalak. Alam ko naman na ganoon ang kanyang nararamdaman dahil nakaririmarim ang paraan ng kanyang pagngisi na tila ba hindi man lang gustong maputol kahit ilang saglit. Bago siya umalis, nakita ko kung papaano bumuka ang kanyang labi para umusal na naman ng banyagang lengguwahe. Yung tanging siya lamang ang nakakaintindi sa kadahan-dahang umusad palayo sa aming tahanan. Noong mawala siya sa aking paningin, ay saka naman nagsisigaw si Tita Bel na tila ba may dinaramdam na sobrang sakit. Sa labis niyang pagpupumiglas ay tila ba hindi niya magawang kontrolin ang kanyang palahaw na naging dahilan kung bakit nagkagulo kami ni Mama.
Nang makapasok kami sa kanyang kwarto, gayon na lang ang pandidiri ko nang makitang maski ang kanyang buhok ay naglalagasan at kasama pang nahulog sa sahig ang kanyang iilang tipak ng anit. Nanginginig kong pinagmasdan si tita. Tila siya'y binuhusan ng asido dahil sa kanyang sinapit. Hindi na ako napalagay at isinuwestiyon ko na kay mama na ipagamot na namin sa isang albularyo si Tita Bel. Talagang alalang-alala na ako sa aking tiyahin. Kami na lamang ang pamilya niya at naging mabuti siya sa amin. Pumayag naman si mama at sinabi sa akin na wag akong mag-alala at ang albularyo mismo na ipatatawag niya ang pupunta sa aming tahanan. Ayos lang din naman sa akin iyon dahil hindi na mapapagod pa si Tita Bel sa pagbiyahe. Pumasok ako sa eskwelahan ng araw na iyon at hindi na inisip pa ang tungkol sa pagpapagamot ni tita. Si mama naman daw kasi ang bahala doon. Kaya laking gulat ko nang maabutan sa bahay si Aling Digna at siya pa mismo ang gumagamot kay Tita Bel. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa aking nakita. Hindi ko alam kung papaano ba ang magiging tama naming reaksyon. Hindi ko naman inaasahan na ang ginang ang lalapitan ni mama sa kadahilanang ito mismo ang may kagagawan ng nangyayaring mahiwaga kay Tita Bel. Kinausap ko si mama, sabay tanong kung bakit si Aling Digna ang kanyang pinagkatiwalaang gumamot kay Tita Bel. Nagtataka naman akong sinulya pa ni mama, sabay balik tanong din sa akin na bakit daw ba hindi. Nung mga sandaling iyon ay natigilan ako. Wala akong maisagot. Pakiramdam ko, pinapahama ko si Tita Bel. Kaya naman para makasigurong walang ginagawang masama si Aling Digna kay tita, talagang inabangan ko siya hanggang sa matapos na ang kanyang panggagamot. Nang makaalis si Aling Digna, isang makahulugang ngisi ulit ang kanyang pinakawalan. Iyon bang tipong may nais sabihin pero gusto niya akong mag-isip kung ano ba ang bagay na iyon? Sinabi ko kay mama na hindi ko gusto ang ugali ni Aling Digna. Nasa loob ang ulo at tila pa palaging may nais gawing masama. Natawa lang si mama, sabay sabing kung ano-ano na lang daw ang naiisip ko. Wag daw akong ganoon at hindi maganda sa akin ang mag-isip na lang ng masama sa taong tumutulong sa amin para mapabuti ang kalagayan ni Tita Bel. Umismid ako at sinabi sa kanya na wala akong tiwala sa matandang yan. Kinagabihan, napansin kong medyo gumaan ang pakiramdam ni tita. Nakatulog siya ng maayos at napanatag ako doon. Ngunit pagsapit ng kinabukasan ay mas triple ang paglala ng kanyang karamdaman. Halos hindi na siya nakakabangon sa kama at kung minsan nga naiihi na lang siya sa salawal niya. Ang ginawang paggamot ni Aling Digna ay hindi naman yata gamot, kung hindi gusto lang niyang mas sumama pa lalo ang pakiramdam ng aking tiyahin. Ang dating magandang katawan ni tita ay naging payat at maputla. Kung wala ang kanyang balat ay natitiyak kong halos puro na lang buto ang makikita sa kanya. Mas lalo akong naawa dahil kahit nagkakasakit na siya ay hindi niya pinakikialaman ang perang tinatago niya. Gusto niyang ipagpatuloy ko lang ang aking pag-aaral at magtapos nang sa gayon ay maiahon ko ang aking pamilya sa hirap. Isang araw, kinausap ako ni tita. Nagkataong wala noon si mama sa bahay. Sa palengke siya nagpunta at bibili ng mga pang-ulam na hindi niya naman talaga ginagawa. Nakakahiyamang aminin, ako ang namamalengke para sa aming konsumo. Medyo nanibago ako kay mama
Matamlay din siya nang umalis, kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na makapag-usap kami ni Tita Bel. Simula kasi nang magkasakit siya at pagbintangan ko si Aling Digna, pinagbawalan na ako ni Mama na ibintang sa matanda ang nangyayari sa aking tiyahin. Maliwanag ang mukha ni Tita nang pumasok ako sa kanyang kwarto. Doon, ginagap niya ang kamay ko at sinabing sana'y manatili ang pagmamahal sa puso ko. Huwag daw nawa akong maging sakim at huwag ding magtiwala kahit kanino, kahit sa sarili ko pang dugo. Nagtaka ako at napakunot ang noo. Hindi ko alam kung ano ang nais ipahiwatig ni Tita, ngunit wala naman akong maapuhap na sabihin. Para bang kusang nagsarado ang diwa ko para sa mga katanungan. Inutusan niya akong kuhain ang kanyang paboritong kamiseta sa ilalim ng kanyang kama, sa bandang ulunan. Nagulat ako nang mapagtantong may kabigatan pala iyon, sa kadahilanang tadtad ito ng mga nakasabit na alahas. Sari-sari ang mga ito, may pilak, ginto at yari sa diamante, maging perlas na may hikaw, kwintas at mga pulseras. Nanginig ang kamay ko, Kuya Bari, nang mahawakan ko iyon. Sabi ni Tita, ibibigay na niya sa akin ang mga nasabing alahas. Sana raw mangako akong wag na wag ibibigay ang mga iyon sa aking mama. Sa ikalawang pagkakataon, nagtaka po talaga ako. Ngunit hindi ako nagsalita. Tila ba may nais siyang sabihin patungkol kay Mama na hindi niya maisatinig. Hindi ko din naman magawang magsalita dahil natatakot ako na baka nariyan lang siya sa tabi-tabi at nakikinig sa amin. Sabi ni Tita, gamitin ko ang mga iyon para sa aking pag-aaral. Kailangan akong makapagtapos. Hindi na daw niya ako magagabayan pa sa mga panahong wala na siya. Dito na ako napaiyak. Para kasing namamaalam na si Tita Bel. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Kalunos-lunos ang kanyang hitsura. Sa totoo lang, Kuya Bari, para bang hindi siya nakakatulog at napupuno ng alalahanin. Tapos na kaming mag-usap nang dumating ang aking ina. Nagbabasa ako ng libro sa aking kwarto at si Tita naman ay alam kong nagpapahinga lamang sa kanyang higaan. Nag-iisip ako ng paraan kung papaano nga ba malalaman ang tunay na sakit ni Tita. Ang sabi kasi ng matandang si Aling Digna, nabati raw si Tita. Hindi ako naniniwala dun. Alam kong hindi siya nabati ng mga engkanto. Maingat kasi si Tita at magalang sa lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya, kahit pa sa nuno sa punso. Naikwento ko sa isang kaklase ko ang tungkol sa nangyari sa aking tiyahin. Anya, may nangyari na din daw na ganoon sa kanilang kapitbahay. Ang dahilan daw ng pagkakasakit ng kanyang kapitbahay ay tungkol sa agawan ng lupa at kayamanan. Mag-isip daw ako kung sino ang posibleng magiging kaagaw ng aking tita sa kayamanan at malamang daw ito ang may kagagawan ng panghihina niya. Napatigil ako sa pag-iisip. Ewan ko ba? Bakit ba si Mama kaagad ang sumagi sa isipan ko? Mula kasi nang magkasakit si Tita, palagi na lang umaalis si Mama. Palagi na lang siyang malamig ang pakikitungo kay Tita at ayaw niyang nakikialam ako sa pag-aasikasong ginagawa niya kay Tita. Siguro nahihibang na ako, pero iyon po ang totoo. Kinakabahan ako sa anumang pinaggagawa niya. Baka lang kasi nandidiri lang siya sa sinasapit ng aking tiyahin. Isinwestiyon ng aking kaklase na puntahan ang albularyong sinasabi niya
at baka may panibagong masasabi ang matanda sa karamdaman ni tita. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pinuntahan ko si Mang Lando sa kabilang bayan. Si Mang Lando, Kuya Bari, ay isa ring albularyo. Dala ang damit ni Tita Bel, tinawas ito ng matanda at baka sa kanyang muka ang matinding sindak. Anya, bakit raw hindi ko nakita ang mga palatandaang malapit sa aming pamilya ang may kagagawan ng pagkaratay ni tita sa kama? Nagulat naman ako sa tinuran niya at pilit na tinatanong si Manong Lando sa kasinabing sana ay pangalanan niya kung sino mang lapastangang kumakanti sa aking tiyahin. Anya, wala daw siya sa posisyon para sabihin sa akin ang katotohanan, ngunit magagawa ko raw itong tuklasin. Maglalagay daw siya sa damit ni tita ng pansamantalang pampakalma sa nadarama nitong sakit, kaya naman napanatag ako kahit papaano. Malinaw niyang sinabi na nakulam daw si tita at malapit ng kunin ng mangkukulam ang buhay niya. Nang makauwi ako sa bahay, ipinasuot ko kaagad kay tita ang damit na galing sa albularyo. Napansin kong medyo gumaan nga ang kanyang mukha, hindi kagaya ng una ko siyang makita. Kung gaano katiwasay naman ang mukha ni tita, ay siya namang hulas ni mama. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa salas at naiinitan daw siya. Unang beses kong nakita si mama na ganoon. Tapos kausapan niya si Aling Digna kaninang umaga, kaya naman ganoon na lang ako kung mag-alala. May pakiramdam akong may ginagawang hindi talaga maganda si mama at mukhang kinakasangkapan pa niya ang matandang si Aling Digna. Nakasisiguro kasi ako ngayon na hindi lang basta-basta coincidence ang nakita kong litratong dala-dala ni Aling Digna nang masanggi ko siya noong gabing iyon. Mas lalong nadagdagan ang duda ko nang iabot sa akin ni Tita Bel ang kanyang mga alahas at sinabing wag kong ibibigay kay mama. Siguro may palagay na siyang may nangyayari ng masama sa kanyang katawan. Nalungkot ako, Kuya Bari, sa aking mga naisip. Napakabuti ni tita sa amin para gawan ni mama ng hindi maganda. Maliban sa kapatid niya ito, si tita na ang gumagasta sa lahat ng pangangailangan namin sa bahay, lalo na kapag hindi nakapagpapadala si papa para sa aming konsumo. Pinagmasdan ko ang natutulog kong tiyahin. Hindi ko maiwasang daklutin ng matinding awa sa aking puso habang pinakikinggan ang kanyang mahinang ungol. Tila ba tinitiis na lamang niya ang lahat ng kanyang nararamdaman? Napayuko ako. Kailangan kong kumilos para naman kay tita. Panahon na para siya naman ang tulungan ko. Muli akong bumalik kina Manong Lando at hiningi ang kanyang tulong. Sinabi ko sa kanya na kailangan na talagang magamot si tita sa lalong madaling panahon. Tumango naman siya at sinabihan akong sasama sa akin ngayon din. Kahit alam kong magagalit si mama, sa pilitang isinama ko si Mang Lando at pinatuloy sa bahay namin. May hawak na siya kaagad na buntot pagi bilang pangontra daw sa mangkukulam na nagbabalak makapanakit. Ito daw ang kanilang inihahampas sa bawat nasanibang mga tao na gustong gumaling, ngunit kontrolado pa ng mangkukulam ang kanilang mga katawan. Nagulat na lang ako nang biglang nilatigo ni Mang Lando ang katawan ni Tita Bel at nagulat kami nang pumalahaw ng sigaw si mama. Nagkatinginan kami ng aking ina. Nang hihina niyang sinabi na naiinggit daw siya kay tita kaya niya nagawa ang tungkol doon. Galit ko siyang sinikmatan. Alam kong napakasama ng ginawa niya
kaya halos hingalin ako sa pagpapalahaw. Halos magrosaryo na ako para sa ikabubuti ng kalagayan ng aking tiyahin. Matindi na ang kapayatan at larawan ng kawalan ng pag-asa. Imbis na magpagamot, nakiusap na si tita na nakahanda na siyang magbuwis ng kanyang buhay. Hindi pa rin nakaligtas ang aking tiyahin. Namatay pa din siya at nagdusa. Hindi na niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tuluyan ng nakuha ng mangkukulam ang kanyang buhay. Humahagulgol na umiiyak si mama. Parang bumalik siya sa kanyang katinuan. Nagsisisi daw siya, ngunit hindi niya magawang bawiin ang kanyang ibinaong kulam kay tita. Kitang-kita ko kung papaano kinulam ni Aling Digna ang aking tiyahin. Alam kong hindi ko sila mapapatawad. Naglayas ako, Kuya Bari, sa amin at tinikis ang aking ina. Sana lang tutuhanan niyang pagsisihan ang ginawa niya sa kanyang sariling kapatid. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.